Ito mga kabali, mayroon tayong ongoing na ginagawa sa Amos IGBT. Bali wala nang model, kinaskas. Bali ito yung loob niya. Ayan. Bali bigla na lang daw nawala yung tunog nito. Tapos nakita nila may leak yung yung capacitor. Ayan, nag-overheat. Nakita natin dito na meron siyang mga pinagkatasan, may mga katas ng leak yan sa loob. Yan, bali nagpalit na sila ng capacitor, di na sila magkasing laki. Yan, ayan, bali iba to sa mga nire-repair kong yung Amos. May ilakasan na to. Yung mga nire-repair ko nung nakaraan, wala siyang lakasan. Yan, bali kagabi ko pa tinitingnan to. Bali dito sa PWM may signal, pero pagka dito ko susukatan, ala. Bali nakapagtanggal tayo ng isang pirasong yung na shorted dito. Shorted siya. Kung na ba na ilagay yung pinagpalitan ko, wala na. Bali nakapagpalit tayo ng isang ganito. Hindi ko lang matanda kung saan ko na ibaba. Bali yan, titingnan ko lang tong reverse polarity kung hindi siya na puwersa. Baka kaya ayaw magtuloy dahil dito. Bali kalasing ko muna to, yung 4 na piraso na to. Nahirap i-test ng nakakabit, hindi natin malaman kung may leak. Mali yan, kalasin ko muna yung reverse polarity. Ito mga kabali, walang problema dito sa reverse polarity natin. Bali dito nagtanggal tayo ng isa kanina. Bali goods naman yung pinalit natin. Hindi natin nalaman kung yung mga kasama nito kung may leak ba, bakit ayaw maglabas ng ng output. Bali ang gagawin natin, magkabila natin tatanggalin. Pagtsatsagaan natin tanggalin. At medyo mahirap tanggalin to. Back to back kasi yung nito, yung sa mainboard, yung copper, kaya mahirap magtanggal. Kaya tanggalin ko muna lahat yung MOSFET sa inverter side para ma-check natin lahat yung MOSFET. Iiwan ko na lang yung bago kong lagay. Kasi may goods naman yun, tinester ko naman yun. Bali yun, tanggalin ko muna. Ito mga kabali, bali yung natanggal natin 2, 4, 6 6 sa 5, 11. Bali yung 10, okay. Nakakuha tayo ng isang shorted. Yan, bali ito, tingnan natin, may leak. Bali na tester ko na lahat to. Ito lang ito lang talaga nakuha kong may leak. Ayan, bali pumapalo. Nagdidikit ko lang. Ayan. Yung una, ayan may konti. Gate to source. Tapos yung drain saka source, meron din. Tapos yung gate to drain, meron din. Ayan, malakas yung palo. Shorted siya. Kaya pala ayaw pa rin dumiretso kahit na napalitan ko na isang nakita kong pumutok yung mismong natin, transistor, yung MOSFET natuklap. Tapos yung resistor open, kaya pinalitan din natin to. Kaya ito iniwan na natin to dahil goods to. Kaya pala ayaw magdiretso dahil dito. Ayan, bali sa ganitong problema medyo mahirap kasi hindi mo malaman kung alin ba talaga yung mayroon pang may leak dito, may shorted, hanggang di natatanggal lahat. Ayan, bali pagka gano'n na nangyari, kailangan tanggalin talaga lahat magkabila. At least di natin na malaman ngayon kung saan gawin ito nang galing. Pwede dito, dito kasi dito nagkaroon ng merong sira. Malamang to isa sa 6 na to ang sa 5 natira na to ang pinanggalingan.
Bali yan, palitan ko lang to, tapos kabit ko na. Tapos ng testing tayo. Balik na lang ako pag okay na, pag naikabit na. Ito mga kabali, naikabit na natin. Bali nakakuha rin tayo ng isa din sa pang-apat na ano, yung resistor. Bali napalitan ko na. Ang nangyari sa kanya, nare-readings ko sa kanya 1K, pero dapat 10 ohms lang. Kaya pinilitan din natin to. Yan, testing tayo kung tutunog na. Test valve lang tayo ngayon. Ayan, testing natin kung magkakaroon ng tunog, may reaction. May ilaw pero walang walang tunog. Ayan, try natin i-direct. Ayan natin kung may problema. Ayaw. Bali may problema pa. Tanggalin natin yung output. Tingnan natin kung magkakatunog. Dapat yan may tunog na yan kahit wala yung output. Yan, bali wala rin. Wala siyang tunog. May problema pa siya. Bali dito sa part na to, may nakita tayong medyo maitim na resistor yan, 101. Bali 100 ohms yan. Kabila nito. Ito naman sa tunog. Yan. Tapos dito. Bali, magche-check muna ako dito kung may problema rito sa kanyang driver. Yung IGBT driver natin. Dito na tayo ngayon next kasi na-check na natin lahat to. Wala nang problema dito. Bali yun, dito muna ako magte-test sa gawin na to. Balik na lang ako pag may nakita na akong problema. Ito mga kabali, tinanggal muna natin yung transformer nya. Bali hindi tayo makapaniwalang ayaw tumunog. Bali naglagay lang tayo ng oscilloscope muna rito sa nya, sa PWM na yung output magkabila. Ayan, so magkabilang to dito, ipapunta na sa mga MOSFET magkabila. Bali yan, papakita ko lang na meron naman siyang signal. Pero ito, i-on ko lang. Ito. Kaya mahirap Yan. Ayan, meron siya. Meron siyang 32.87 kHz. Ayan, maganda na may signal niya. Bali doon sa ginawa natin dito kanina, na alis na natin lahat yung MOSFET na may diferensya, may sira, pati resistor. Bali dito wala nang problema talaga. Bali hindi ko sure kung kung may problema itong ating peri transformer. Yan, bali tetesterin ko ito, checking pagka wala naman problema, babalik ko siya. Maghahanap tayo ng rito, may problema sa part na dito, driver. Tapos yung mga diode dito, yan natitingnan ko. Bali balik na lang ako pagka naayos ko na. Ito mga kabali, yung transformer na to hindi muna natin kakabit. Bali kumuha muna ako ng pasamantalang pan-testing. Bali nanggaling din sa sa mga 858 na na Samos. Bali apat lang yung nito, terminal. Hindi katulad din sa output natin, 3. Meron siyang center tap. Bali ganun din naman to, wala lang center tap to. Bali sa may niya sa driver natin, ito dalawa sa IGBT driver. Ito naman dito rin, parehas lang. Ang pagkakaiba lang nila dito sa may center tap. Dito ang gagawin natin, itong dulo na to, jumper natin papunta rito. Yun lang. Kasi wala namang slot yung niyan. Ito. Ayun, wala siyang nakasama sa board. Pinaka center tap lang talaga siya Kaya pwede natin jumperan na lang to. Para lang matesting natin kung sira talaga yung transformer. Bali tinester ko siya ng ng inductance tester. Ito, hindi natin nakuha. Bali try na lang muna natin testingin to. Yung isa kong kakabit na to. Bali kabit ko muna to. Balik na lang ako pagka nakikabit ko na.
Bali, ito. Nailagay na natin yung transformer. Try natin kung magkakaroon na ng pondo yung natin, yung mga capacitor. Yan, naka-test valve lang tayo. Wala munang output to na nakalagay na valve. Testingin muna natin kung magkakapondo. Bali, ito. On ko na. Yan, may ilaw. Yan, may ilaw siya. Sana wala na ilaw niya. Blow blower. Yan. Tingnan natin kung may pondo. Tingnan natin. Yan, bali. Ito na. Yan, meron. Kaya lang, wala pa siyang tunog. Bali, napipigil siya. Dapat yan, kahit walang nakakabit na output, tumutunog na to. Bali, hanapan pa natin ng problema dito sa ano niya, sa driver niya, kung ano yung may problema. Ayan. Bali, ayan, tignan ko lang dito sa driver. Alam mo yan, may problema sa driver niyan. Kaya nasunugan tayo ng resistor dito. Bali, ito yung resistor, supply natin to ng 16 volts. Ay, 18 volts pala. Ayan o, 18 volts. Bali, check lang ako dito. Baka may shorted dito. Check lang muna ako. Balik na lang ako pag may nakita ako problema. Ito mga kabali, meron tayo ng sukot na na shorted dito sa supply natin na na 18 volts na capacitor. Ayan, shorted. Balik natin yung probe. Ayan, shorted talaga. Bali, tanggalin ko muna to, capacitor na to. Ito mga kabali, kahit natatanggalan natin capacitor, shorted pa rin. Malamang yan, shorted ditong IC natin na to. Ito, bali, kabit ko lang. Ayan o, shorted pa rin. Balik ka rin natin. Ayan, shorted talaga. Bali, burado kasi yung IC natin. Pero sinilip natin sa microscope natin, meron tayong konting naaninaw. Ayan. Bali, ito. Bago malaw. Malamang to 3845 o 3843 to. Bali, subukan lang muna natin yung 3843. Kung di siya gagana, 3845 ang lalagay natin dito. Bali, ito yung supply nya. Ayan, dyan siya shorted. Pupunta rito. Tanggalin muna natin. Pag natanggal natin, testing natin kung nandito pa yung shorted na natin, nasusukat dito. May ginagawa ka ba? Ayan. Bali, tanggalin ko lang muna to. Ito mga kabali, testerin natin. Wala, magkabila, wala siyang nagbabaser. Pinili cellphone na rin, ayaw luminaw. Yan, may baser. Baliktarin natin. Baliktarin ko lang pala. Yan, baliktarin ko lang. Yan. Yan, wala na. Talaga may tama yung IC natin. Ito mga kabali, napalitan na natin. Ayan. Kitang-kita yung dumi ng kuko. Bali, 3843 muna natin nilagay natin. Bali, subukan natin kung magkakaroon na siya ng tunog. Kapit ko lang. Bali, ito, na-testing na natin. Bali, wala pa rin siya. Tingnan natin yung ilaw. Ayan, may ilaw. Wala, nawala. Wala siyang tunog. Apa dyan, may tunog na. Pero malamang yan, may pondo na to. Tingnan natin. Ayan, meron. Bali, ito. Tinester natin yung kanya, yung Zener diode na 18 volts. Ayan to. Bali, ito to. Pinalitan natin, shorted pala. Sama rin pala siya sa nasira. Bali, ito, testerin natin. Yan. Babaser natin.
Ayan, babaser siya. Sinner diode dyan, 18 volts. Ayan. Kaya pala nasira yung IC natin dito. Dahil may sira pala yung sinner diode natin. Yung pinaka gate yung sinusupplyan nitong IC. Ayan. Bali kaya nasira. Bali ito NE555. Pinalitan ko na rin ng bago to. Saka ito. Ang value naman ito 3843. Yan yung papunta sa signal natin. Bali ito nung mapalitan ko may pagbabago. Pakita ko lang. Ayan, kabit na natin. Test valve lang, test valve. Bali ito, on ko na. Meron. Ayan, may tunog na. Mahina lang. Ayan. Pagka ganyan may tunog ng ganon, pwede na natin testingin sa ano? Sa ilaw. Ayan. Kabit na yung output natin. Naka 500 lang tayo. 500 ito. Bali ito. Direct na natin. Hindi na siguro sasabog to. Bali ito, on ko na. Ayan o. Tumutunog siya. Mahina. Pero maanda rin ilaw. Bali yung pang isa natin susolusyonan dito. Kailangan mapalakas natin yung tunog. Ito. Yung buzzer natin. Ito. Bali try ko lang palitan ng mas malakas to. Bakit ba ganun rin kahina? Palitan ko lang.